Good morning mga kaibigan mula sa live interview ni Jojo de Guzman, Connect TV. Pakikinggan natin ang mga paliwanag ni Captain General Dado Enrique sa mga kaganapan na nangyayari sa Pilipinas at kung bakit kailangan bumaba ni Bongbong Marcos na presidente at papalit si Sara Duterte. Ayan, pakinggan natin mga kaibigan. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Better na mag-exit ka na meron pang natitirang konting respeto yung tao sa'yo. At matandaan yung Marcos name na ikaw lang yung bad, pero yung all the rest, okay naman. Kasi tapos yung karir dyan ng mga ibang Marcos na gustong umakyat sa politika. Ayun. Number 6, magkaroon ng military junta, hindi ibigay kay Inday Sara. Yan ang ayoko. That's the most dangerous part. Na sa tingin ko ngayon, medyo naiinis na yung armed forces. Ayoko maglagay ng ano sa kanila, pero observation ko lang yun, mga kabalyero. Naiinis eh. Kasi mula 1996 hanggang ngayon, tignan niyo yung ginawa ng mga politika sa Pilipinas. Naiwan na tayo ng kapitbahay natin. So, isang iniisip siguro ng mga military natin, definitely mga retired, baka ganun din mag-isip, bakit pa natin ibibigay sa civilian? Ayusin na natin to. Kasi parang feeling sila ang pag-asa. Yun yung pwedeng mangyari. Magkaroon ng military junta, magkaroon dyan na strongman, balik ang death penalty, ubusin yung mga corrupt na opisyal, and so on. Ang sa akin, mas gusto ko pa, mag-resign na lang siya, mag-withdraw of support yung armed forces, install si Inday Sara. And then, we will be in a better, because it is the people's will. Kaya napakahalaga ng manifesto. Because yung armed forces na kunyari may masasamang loob din. Hindi mo maiwasan, in every basket there are bad eggs, no? So hindi mo maiwasan. So maganda makita ng lahat ng Pilipino, kahit saan ka man, mahirap, mayaman, may title o wala, babae, lalaki, matanda, makita this is the will of the people. O sino lalaban doon? Kung ikaw Marcos ka na supporter, bumoto ka kay Marcos and you still believe na si Marcos ang tamang karapat-dapat na nakaupo dyan at masaya kayo sa ginagawa nila, you defend Marcos. You put up a manifest of your own. Sabihin nyo, I support President Marcos. Gusto nyo ako gagawa ng manifesto nyo. Volunteer ko, gagawa ko para sa inyo, kayong mga maingay na tinitira nyo si Marcos. Yun yung next vlog ko nga Gagawa ko ng manifesto para sa inyo, BBM Manifest of Support. May lagay ko, ako ay naniniwala sa suppression. Ako ay naniniwala sa oppression. Ako ay naniniwala na singhot-singhot. Ako ay naniniwala sa injustice. Ako naniniwala dapat kinulong sila Loren, Badoy, Doxelis, saka dapat tanggalan ng parangkisa yan. Dapat ikulong si Duterte sa ICC, yung ICC na yan. Dapat meron tayong peace talks with the rebels. Yun, lagay nyo lahat yun. Naniniwala kayo at sumusuporta kayo kay BBM. May magsasabi, divisive yan. No, it's not divisive. Bakit? Ilang may pipirma doon? Yan ang tanong. Ilan ang pipirma doon? Kaya nga pakitahan ng suporta. Sino ba masusunod sa demokrasya? Diktador ba ang masusunod sa demokrasya? Yung dinidictate ba ng ilang konting Pilipino ang masusunod para sumunod itong karamihan ng Pilipino? Ano kayo? Anong bansa tayo? Magising kayo. Ang demokrasya is the will of the majority. O nasaan yung majority? Tahimik, silent majority daw. O di sige, manalo yung administration. Sige, tuloy-tuloy. Happy days are here again. Tuloy ang nakaw, tuloy ang mga liquidation na walang resibo, tuloy lahat yan. Tuloy. And then, eventually, makikita nyo, wala na si Enrique. Wala na. Wala na si Sas. Wala na yan. Wala ka na rin, Jo, no? Wala ka na rin. Wala na si, Maharlika. Wala na si Macanas. Wala na lang. Wala na si Sara. Wala na si Duterte. Wala na. O sino asahan nyo? Because pinabayaan ninyo yung pagkakataon ninyo na to speak what you want, no? To speak out and say na ito yung nangyayari. Ayoko niyan. Ganun lang.
Kaya tama yung mahalin natin ang Pilipinas. Tama yun. At isa lang ang bansa natin. We shouldn't let the days go by na knowing na ang Pilipinas ay nasa delikado na laot, yung tubig, no? Nasa delikado. Yung barko natin, umaandar na ganyan, palubog yung barko natin, may butas na kailangan ayusin natin. Yung kapitan, nawawala nga, na kailangan yung pangalawang kapitan, you step up. Yun ang kinakailangan mag-step up because we have to save the ship. Tayong lahat, we have to save it. Hindi yung, ikaw ang presidente, ikaw dapat mag-save. Hindi, wala na yung presidente, ikaw na ang vice president, dapat ikaw na mag-save. Hindi. It is a whole of nation approach. Nung ko pang gusto sabihin ito, lagi ko nakakalimutan eh. It is a whole of nation approach. And yung whole of nation approach na yan, na invento ng Pilipino, na inadapt ni Duterte, sinasabi yan ng Armed Forces, dapat whole of nation approach. Nakinig ang Duterte, ginawa, may NTFL-CAC, at gaano katagal? 50 years or more ng insurgency. Tinapos. Tinapos. So, may patent yung whole of nation approach na yan sa Pilipino. Diba tayo natin gamitin? Yan ang sumusulba sa problema. Kaya yung whole of nation approach, ayusin natin ang Pilipinas. Pwede. Tayong lahat involved. Hindi lang yung kung sino yung mga nakaupo. Kaya dapat tanggalin ninyo yung oppression, tanggalin natin yung corruption, tanggalin natin yung mga PI na yan, ang mga mali. Yung droga, tanggalin natin. A whole of nation approach. It can be done. You just get your acts together. Yung manifesto, nakalink yun, no? Pero ang gagawin ko, dahil sa meron mga nagko-complain, ibang countries restricted yung, yung change.org, whatever. Ganito na lang. Iba-vlog ko, I hope na mapipick up din ng ibang vloggers, pakipick up din, pati si Makanas, ganun ang gagawin. And then, ipapakita ko yung vlog na, yung manifesto, explain ko ulit, kung kaya kong tatagalogin ko, and then, kung sa tingin ninyo, you feel the same way, padala niyo yung pangalan nyo, yung edad ninyo, at yung general location ninyo sa text, by text, doon kay Makanas. At kung may iba pang alternative na phone number. Ang telephone number niya na sinasabi is 0916 9000 9,000 997. Okay? 0916 9000 997. And then sabihin nyo, yung pangalan nyo, yung edad ninyo, alam ka naman 4 years old, boboto. Wala pang kamalay-malay. Butante. And then yung general location nyo. And then, yun na. At least, nakapirma na kayo noon doon sa manifesto. I believe na kayang umabot dito ng milyon-milyon. It's just a matter of involving yourself. At magdasal lang kayo. Pagdasal ninyo, whatever is happening sa Philippines, God is in control. Okay, matatakot. Ang isang oppressive na regime, yan ang sandata nila. Pananakot, no? Kaya huwag kayong magpapatakot. Pagka buo ang Pilipinas, ng mga mamamayan, imagine 32 million ang bumoto kay Inday Sara. Sipin mo yun. Ano gawin mo? Lahat yung kasuhan mo ng sedition. Pagka ang patas ginagamit na ng Estado para supilin ang karapatan ng mga tao, mali na yon. Diba? That's why may kalalagyan kayong lahat. Kayong mga abusado, kayong mga mayayabang, kayong mga umaapi sa kapwa Pilipino, may kalalagyan kayo. Dito tahimik na expression ng aming karapatan na pangtao na hindi nyo pwedeng tanggap. Hindi pwede tayong maghintay hanggang 2028 kasi as things unfold by 2028, wala na tayo. Narco state na tayo. Bakit ko sinasabi yon? Because when there is a question na pulboronic siya, question mo yun. And in fairness, I was waiting for him to speak up. Pero silence means yes eh. Wala eh. Tahimik. Tapos titirahin nyo yung messenger.
Yung messenger, ang intensyon lang niyan, sagutin. Kung wala kayong problema, kung wala kayong pagkakamali, andali, sagutin mo. Oh, Yeah. mga Pilipino, mga mahal kong Pilipino, meron akong nababalitaan, lumalabas sa social media, yung si Maharlika sinasabi, pulboronik ako. Yeah. Ito ang masasabi ko sa inyo, hindi yan totoo. Kahit ipakita nila yung video na yan, hindi yan totoo. Sa ngayon, magpapadrug test ako. Yung ganon, simple. Pero kahit papano, kahit peke, kahit hipokrito, wala eh. So ano nangyari? Bakit ganon? And the Filipino people needs answers. Eh pag hindi na ibibigay yung mga sagot, hindi na address, pati yung sa pera, yung ICC, yung ikukulong yung mga tao na wala man lang trial, parang kriminal na. O paano? Kaya nga masyadong, he is worse than his father sa tingin ko. Now in the, ano pa lang, na outset pa lang, mas delikado yan pagka yan umabot ng 2028 in full force. Kumbaga sa the power of the force is strong in him. Alam niya yung meron siyang iniisip na masama para sa Pilipinas. Kukulimbatin lahat eh. Hinahayaan niya, pera, yung mga ganun ba. Ayaw niyang korigin because wala siyang pakialam sa Pilipino eh. Nabudol nga eh. And kaya lahat ng tao na gustong ituwid, kagaya ko, gusto ko ituwid, binabawi ko yung boto ko sa kanya. Si Bongbong ang binoto, hindi naman si FL, hindi naman si Speaker. Sila lang ang nakapwesto dyan, pero sila yung nagpapatakbo. Inihintay ko lang sagutin ako ni Bongbong at ngayon alam ko na, I'm sorry, Bongbong, inihintay kitang sumagot eh. Kasi between you and me, alam ko, nag-PMA ka rin. Nagtira ka doon sa PMA ng isang linggo. Nandun ka, nakihalubilo ka sa mga kadete. Class of 79. 79, 80, 81, class 82 ang mga nandoon. Nung kadete, nandoon ka. Isang linggo. Nag-ranger training ka, walang test mission. So, adapted ka. Pero just the same, nakihalubilo ka sa mga sundalo. Nag-marines training ka. Naging official ka. And I was counting on you as an officer and a gentleman na may masmasang ka at ituwid mo yung mali. Pero what did you show? Wala kang pakialam sa taong bayan. And that is Mr. Bongbong. Umalis ka, yun na lang gawin mo. Pag magdasal ka, magmuni-muni ka. Because you do not deserve yung trust ng tao. Binigay namin sa iyo, tapos nung ganyan ka, tapos hahayaan mo yung mga nakapaligid sa yung sip-sip buto na sila yung mag-o-oppress sa tao. Mali yun. Hinihintay kita. Pero wala eh. Kaya nga, nagmanifesto ako. I'm withdrawing support. And Sara, better step up as the Vice President. Ngayon, sasabihin, sedition. Tatakutin pa ako sedition. Huwag kayo pumirma. Masesedition kayo. Hayaan nyo yan, mabulok sa kulungan. But that is a sign in itself. Magpapadala kayo ng mga tao, vlogger, troll, lahat ng you will invade my tapos libelous pa kayo. Tignan ninyo ha. Kayo dapat hindi ganoon, isipin nyo Pilipinas. Dapat ang iniisip nyo bago yung pera-pera, bago yung mga pananaw. Lahat kayo Pilipino. Lahat kayo, Duterte at saka Bongbong. You listen to me. Ang nakasaalang-alang dito, buong Pilipinas. No? Nagkataon lang to si Duterte nandun sa right side of history. Nasa right side of the Filipino people. Pero ito, when you become oppressive, when you become suppressive ng mga rights ng tao, pagka nanggugurgur ka, yung term ni Maharlika, pagka tinetake down mo yung Facebook account ng mga tao, mga vloggers na nakalista na kung sino yung sunod-sunod, you are already a monster. Hindi mo na iniisip yung taong bayan na siyang bumoto sa iyo, nagbigay sa iyo ng power, and then you are misusing and abusing the use of power. That's why the Filipino people will one day relieve you of your post. Para bang sa your relief of your command.
bahala na yung susunod na yung next in command. Meron tayong konstitusyon na law of succession. Si Inday Sara yan nandyan na Vice President. Siya yung binoto, siya yung may mandato. Mangyaring maupo si Sara, nandiyan sa background yung tatay niya. O di tutulungan pa rin siya, pero yung mag-aspire tayo ng extra legal na kunyari ilagay mo si Duterte Senior, si Digong. Pwedeng mangyari yon sa option 6 na sinasabi ko. Na kinuwento ni ni General Macanas. Thank you, General Macanas. Maki. Tapos nun, sa mga vlog ko. And you can pick up, yung mga vlogger, you can pick up the content, walang copyright. Ang punto dito, in-explain ko lang, imagine explain mo lang yung pwedeng mangyari. Bakit masama na ba mag-explain ko ano yung pwedeng mangyari para makita ng Pilipino? Ano yung sinasabi ko doon? Number 1, status ko. Di huwag kayong bumoto. Ba't babanatan ako, sedition, nag-hihikayat na bumoto? No, ang hinihikayat ko sa Pilipino ay alamin yung nangyayari at yung nasa loobin ninyo, yun yung sabihin nyo. Hindi ko sinasabi, kinakailan bumoto ka, kung hindi, may mangyayari sa'yo. Walang ganon, walang intimidation. This is a peaceful process. Ayokong magkagulo. Ayokong magbakbakan. Ayokong yung tao lalabas sa kalsada, may masasaktan. Tama na yung magpirma ka kasi yun ang tingin mo. O nga, tama O di ba? If the government becomes oppressive of the people, it is better to become an outlaw. Kung yung gobyerno, loko-loko, hindi mo na maasahan na poprotektahan ako Tapos kayo pa yung titiri sa amin. Sinasabi namin yung mali ninyo. Deaf ears, wala. Bingi, pipi, bulag, hindi nakikita. Tapos sige kayong tirada. Chacha, pinapaandar nila. Paano mo may aala yung chacha, babaguhin ng mga taong question mark nga ang pag-uugali? Hindi nga sagutin yung resibo Hindi nga masagot yun. So, iaalay ba natin yung konstitusyon natin, yung kinabukasan natin, yung piece of paper na yon na irarectify natin, bubulay na naman tayo through ayuda, tapos nun, binalitan nila para lumakas sila lalo so that their hold on power will be galvanized. So wala. Hindi pwedeng pagkatiwalaan kasi yung simpleng grievance ng tao about the money, yung how they liquidate money, wala. So yung pananakot na yun, I welcome that. Ni attorney, I welcome that. You know why? Because lalong lumalakas ang loob ko. Sabi nga sa inyo, Scout Ranger, pagka tinamaan, pagka binibira, lalong tumatapang. I welcome that because that shows your weakness. That shows you are cowering in fear. Bakit? Ayun yung tinatakot yung mga taong bayan magpirma para matakot kayo, makukulong kayo, masesedition kayo. Hindi nyo na kayang pigilin yon. Gising na yung tao kasi sinabi ko nga, ito yung Constitution, ito yung mga batas natin sa ilalim ng Constitution, ito yung taong bayan na nag-ratify sa Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So, ang taong bayan pwedeng magsalita at sabihin, mali ka, ayaw ko na sa'yo. Ganun kasimple. And that is peaceful. Kung anong gusto niyo? Lalabas sa kalsada, araw-araw, yun ang gusto nila. Bakit? Because lahat tayo, kahit isang tuka yung karamihan, busy, may trabaho, you have to work, hindi ka pwedeng umabsent. Kaya nga, ang pupunta lang dyan sa kalsada, yung mga may free time. And that is a few. Pero yung lahat ng tao nakapirma, makikita talaga, we are one. And yung ating will ang dapat masunod. The armed forces tsaka yung PNP na nandyan lang, na ang advice ko, huwag kayong bibitak, huwag kayong magkahiwalay-hiwalay. Yan, kita na camera. Huwag kayong maghiwalay. Buo lang kayo, armed forces. At masasabi ko sa Malacanang, the moment na pinalitan ninyo yung mga commander ngayon na nakaupo, good luck kayo. Mawi-withdrawal of support kayo ng armed forces. I am speaking from my experience in the past natin history and as a former officer ng armed forces na hindi lang kung saan-saan lang na nandun ako sa
naka-detail sa isang respektado na general. Kaya alam ko yung nangyayari. Yung God Save the Queen na yan, it was intended na talagang mag-surgical strike. Kaya nga tinawag na God Save the Queen kasi meron ng mga kaliwa sa loob ng gobyerno. So the intention of RAM at that time is to strike, magkaroon ng operation, surgical, and then take them out. Bumaliktad si Ramos Yun yung kwento ron. So, ang tinatakot lang ang taong bayan. And that's a sign, a good sign, that they are so afraid na yung signature na yan, dumadami. Kasi pag umabot yan ng milyon, lumalakas na yung loob ng tao. Uy, milyon na yung pumirma. Oh, sige, pirma rin ako. Pirma. Pero ito ang advice ko sa Pilipino. Okay, pirma ng pirma kasi lahat pumipirma. Hindi ganoon. Alamin ninyo kung ano yung rason, bakit pumipirma. Hindi yung pagka sinabi, dyan sa kanto, merong pirmahan dyan. Pipirma rin kayo. No. Kasi kaya tayo nalulugmok Hindi nyo alam yung nangyayari. Dapat alam na alam ninyo yung pangyayari. Yeah. Alam na alam ninyo. I am not running for, I am not trying to be recognized na leader ng tao. No. Wala siya. I'm retired. Ang gusto ko lang, yung Pilipinas, na ipamamanan natin. Pilipinas mo, Pilipinas ko, Pilipinas nating lahat. In our lifetime, maayos natin. Hindi na pwedeng ganito tayo. Laging buhaw-buhaw tayo Because the politicians, sila yung may problema Yung mga bad na politicians. Huwag natin damay lahat. Merong mababait na politician. Sorry doon sa mga mababait na politicians. Tama. So yun, back to you. Okay. So, Sir Captain, nasaan po kayo nung 1986 EDSA? At ano yung ginagawa nyo nung panong yun? Prior to that, November 85, pumunta si Honasan sa amin. Nagre-recruit na siya. 1985, November. Ako naman, kagagaling ko lang siyempre sa Ranger Training. Pumunta ako dito doon kay General Patol. I have a blog about it, 2nd Division. Tapos noon, dahil sa yung classmate ko, si Kidilya, si Andy Kidilya, naging Lieutenant General yon. Pinalitan ko siya sa first company ng Ranger kasi para makapag-schooling siya sa British Commando. Kasi pag nandun ka, hindi mo mapapalo up Lagi kang operation, gano'n. Sabi ko, okay Bok, palit tayo. Then nagpalit kami. And then from there, doon ko nakilala si Honasan, doon ko nakilala si Aguinaldo. Tapos nung February, ayan na, sinasabi ng mga senior namin, masama yung parang malungkot ba? Sabi ko, pero sama ng nyo, parang bakit? Magkukudita na ba? Ang tahimik ninyo ba? Parang magkukudita. Paano mo nalaman? Kasi yun ang kwentuhan na. So meron talagang kudita na. And then, pumunta na ako sa Manila kasi ako'y advance party. Para, kumbaga just to make sure na everything is happening according to yung pinag-usapan nila. Ay sabi ko, si Colonel Aguinaldo, parang mukha nakikihalubilo kasi sa mga NPA yun. Baka mamaya, ganun-ganun na si Colonel Aguinaldo, bibigay natin yung baril natin sa mga bus. Dadalhin yung baril namin sa bus, isang kumpanya yon. Tapos kami, magsisibilyan kami, pupunta kami sa Manila. Baka mamaya, pagdating namin ng Manila, ano ginagawa nyo rito? Binigay namin yung baril namin kay Colonel Aguinaldo tsaka sa mga rebel returnees niya. Pero wala na kami yung baril. Sabi ko, sir, wag na tayong So punta ako doon, ako yung advance party sa Fort Bonifacio sa Ranger na headquarters, 1st Scout Ranger Regiment. Tapos pagkatotoo, kasi mag-aamoy-amoy ako pagkatotoo, tatawag ako sa radyo sa aking commander, sabihin ko na, sir, kakasal na ako, magninong ka. Yun yung code namin. Tumawag na ako, sir, ikakasal na ako, kinakailan magninong ka. Kasi yung pumutok na. Nakita na sa TV sila Dick Morales, di ba? Nahuli sila Saka si Captain Major Brillantes. And then, nag-withdraw yung RAM sa kasi inisip ko, pagka yung mga PMR umalis, pumunta sa Aguinaldo, may iwan dito, baka palitan ng opisyal na trigger happy. Kaya, yung kumpanya na yun was supposed to attack June Kitley doon sa Radio Bombo, sa Santa Mesa.
Ang sabi ko sa mga bata, tulog lang kayo. Mga putragis na mga general na yan, malapit ng maritiro yan. Ako, 30 years pa ako sa serbisyo. Kanino kayo susunod? Sa inyo, sir. O sige, tulog kayo. Hayaan mo silang magpatayan. Di tayo matulog tayo. Walang sibilyan na papatayin. Yung ganun ba? Pero it turned out na yung Ranger Regiment, nag-pro-people ang Ranger Regiment. Which is tama eh. And then ako sumundo kay General Cañeso. Kasi ako lang yung may sasakyan nun nakakarag-karag na civilian. Dutch call pa nun eh. Sinundo ko si General Cañeso, intusan ako. Iging, tundaan mo si General Cañeso, sama mo si Major Junco, saka si Captain Gatdula. Sunduin mo sa quarters. So, sinundo namin sa quarters. Pasok sila. Ako lang yung driver lang ako eh. Naghintay ako. Pagkalabas ng isang mama, nakapatig eh. Wala naman rangko nakasuot. Umihi doon sa gilid ng kotse, doon sa migulong. Sabi ko, Master Sergeant, huwag ka umihi dyan. Si General Cañeso na pala. Baka umihi na lang. Commanding General na pala. Siya na yung bagong Commanding General ng Army. Tapos ay umandar yung kotse. Sabi niya, Lintik, baka matapos na itong revolusyon, nandito pa rin tayo. Nandun kaming apat, nakaupo kami. Ayaw umandar yung kotse, ayaw mag-engage yung ano eh. Ganun. Tapos sinabi niya, Lintik, tapos na ito revolusyon, nandito pa rin tayo. General talaga eh. Sabi ko, sir, kami nga. Sir, matidinig ka ng kotse, magtatampo lalo yan. Dapat dyan, himasin mo yung dashboard. Hinimas niya, kaya ka sa akin, sir. Timothy, may pangalan yung kotse. Timothy, andar ka na. Kita mo si sir. Timothy, mandar ka na. Kasi umandar. Okay, back to you. Ayan, back to you. So yun yung sinasabi natin, mga kababayan, na itong sinasabi nilang inciting to sedition na ito, tama yung sabi ni Sir na karapatan natin magsalita eh. Kung punong-puno na yung salop, puno na yung taong bayan, baka maulit nga yung nangyari noong EDSA na yon at saka ngayon. Pero matanong kita, Sir, ano yung sa tingin mo na pinagkaiba noong panahon na yon at saka sa panahon ngayon? Noong panahon ng kanyang tatay at saka sa panahon niya, in terms of this so-called punong-puno na yung taong bayan, yung mga nagrebelde noon ng mga sundalo, mga RAM, siguro mga 200 lang eh. No? Mga ganun lang. 200. The armed forces at that time is about 120,000, 130,000 if I am right, no? If I remember right. 200. Give and take, gawin mo ng 2,000 kasama yung mga sundalo. That's the number. Now, how could yung 2,000 matatalo mo yung Army, Air Force, Navy ni Marcos? Very loyal yon. Kasi ang mga nakaupo sa kanya mga general, panay mga reservist na mga general, mga vanguard. Doon siya nagtitiwala, hindi sa PMAR. Ang pinakamalapit na 4 digits na opisyal, ibig sabihin either West Pointer or PMAR, ang pinakamalapit is si Ramos, na hindi pa gawing Chief of Staff. Natanggal si Ber, under investigation, dahil doon kay Ninoy, tapos noon si Ramos, OIC. That time, normal, na rin yung usapan, marami ring galit. So si Makoy, si Apo, ang pagkakaiba, well, anyway, things are still unfolding. Hindi natin alam how BBM will act. But I'm sure yung mga nakapaligid sa kanya will act differently from BBM. Kasi sila yung mawawala ng pwesto. That's the danger part there. Ngayon, yung tatay, instead of utusan na sagasaan ng tangke yung mga sibilyan, nandun pa rin yung pagmamahal niya sa taong bayan. When nakita ng tao, si Ber na, we should act now, Mr. President. We should act now, yung ganun. They're already firing. Sabi ni Marcos, you contain the fire, pero no, you do not attack. Kaya nga kami, on the ground, sasakay sa 6x6, pababa.
sasakay, bababa, sasakay, bababa. Oh, ganun yung nangyari. Yung dalawang huling gabi. Kasi ang gusto ni General Ver, ewan ko, basta galing sa itaas, lumusob yung Ranger doon sa kay RJ. Lumusob doon sa may ano, Pimapa ba yun? Doon, lumusob. Nandun si John Kitley. Nakita ko doon si John Kitley. Pumunta ako doon nag-commanders recon ako doon. Ako lang mismo. Pumunta ako doon. Kinausap ko pa yung gwardiya, tinignan ko pa. 5 bala na naka-chamber sa kanya, tingga pa yung Kaya sabi ko, lahat na pumasok dito, barilin mo. Tapos na magtira ka na isa, barilin mo yung sarili mo. Kasi pagka kinuya ka dito, kami, as much as possible, sabi ko sa gwardiya, hawak ko yung uutusan na lumusob dito. O kontrolin ko yun. Sabi ko ganun doon sa gwardiya. Kaya, diyan ka lang. Basta protektahan mo itong building. Hayaan mo sila nagsasalitang ganon. Pero si Marcos, umalis siya. Ayaw niya ng bloodshed. And that's the legacy nung tatay. Ayaw niya ng bloodshed. Ngayon, sinabi ko, pwede mag-status quo to, tuloy-tuloy tayo, walang pumirma. Kasi tinatakot na nila eh. Tinatakot nila. Fine. O de, pangalawa, tawagan niya yung si Inday Sara, mag-sorry siya. Hello, Inday, sorry ha. Sige, tigil ko na yung ICC, tigil ko na yung sa tatay mo, sorry, etc. O kasapin niya si Duterte. So, kumbaga yung nosedive na ganyan, makaka-recover siya. Pero, depende na yan kay Sara. Depende na yan. At, depende sa taong bayan. Kasi si Sara will just represent yung will of the people. But you do not run a campaign na unity team tapos nun, selfie kayo, mashi-mashi kayo, tuwang-tuwang Pilipinong ganyan. Wow! BBM, Sara, tandem, ganon. Biglang nung nakapwesto na kayo, walang niya, gusto niyo impeach yung tao. Sisiraan niyo yung tao. Diba? Yun lang sign na yun eh. Hindi nagsalita si BBM. That's a sign. Kaya nga, mali eh. So, makarecover siya kung gusto niya. Fine, nasa kanya yun. Wala sa akin yun. Nasa taong bayan is alamin yung nangyayari and then you stand for what you think is your right. Yun na nga yung manifesto eh. We're standing up for our rights. Ayaw namin ng ganyan. Sinosuppress nyo kami. Yung mga vlogger tatanggalan nyo ng account. Bakit ganun? You address. Kaya nga yung mga vlogger na bayaran, mga troll, at saka mga expert na nag-explain, it will help the president, this administration, it will be of much help. Binabayaran kunyari kayo, sabihin nyo kung bakit ma-retain si BBM, ano yung ginagawang kabutihan. Basagin ninyo yung sinasabi ng mga vlogger na nagko-comment against sa kanya. Ganun, hindi yung titirahin ninyo yung karakter ng mga nagsasalita against BBM. Haharangin ninyo. Lalong nagagalit ang tao. Ang kinakailangan dyan yung, sabihin nyo, bakit si BBM? Bakit kinakailangan matapos niya yung term niya? Di sabihin nyo, idepensahan ninyo. Ang problema, wala kayong masabi eh. Yun yung problem. Okay. Back to you. So, okay. Sir, bale, syempre, nandun kayo, danas ninyo yung panahon ng kanyang tatay. Knowing what happened before, ano yung nag-udyok sa inyo po na para suportahan si BBM itong 2022 election na ito? At bakit? Sige, go ahead. Sige lang. Ano pa? Finish your question. At kung ano yung ano yung ano yung dahilan kung bakit kayo na turn off sa kanya. So una, sumuport kayo, then na turn off kayo, parang gano'n. Sige. Kasi unang-una, I admire the father. Alam mo naman ang Pilipino, when you admire the father, automatic yan, you admire the offspring. You admire President Duterte, automatic you admire Sara Duterte. Hindi ako bias eh. Ganon eh. Ganon sa politika sa Pilipinas. You admire Cayetano, the father.
Ang bawat baso ng Tang ay siksik sa vitamin C, D, and zinc. Father, you admire yung dalawa na anak na Cayetano. Ganon ang atin. Kasi ang Pilipino, tamad yan na bumusisi ng mga ano. Pagka-proven sa kanya, kunyari yung mga nakahalal at mga nakupo, they did well. Inisip nila na sa DNA niyan, they will do well yung mga anak nila. So, si Marcos, hindi mo, uncontestable yun na hindi pwedeng, hindi ma-question marami siyang nagawang infrastructure. Hanggang ngayon ginagamit pa. Marami siyang kinrate na batas, yung mga presidential decree. Hanggang ngayon ginagamit pa. Hindi ni-repeal. So kung gago yan, maraming ginawa yan para sa Pilipinas. And we admire him for that. Sorry, natanggal siya. Ngayon, BBM. Ang hope ng Pilipino, number one, he will redeem the family name of Marcos. So, kumbaga understood, wala yung gagawing kabalbalan. Kasi Marcos is there na pangalan, igagawa ka lang dagdagan mo lang ng konti At matatandaan na kayo ng Pilipino in history, generations after generations, the Marcos name is forever etched in our history na isang magaling na pangalan, isang magaling pamilyang Pilipino para sa Pilipino. So yon, isa yon. Pangalawa, yung Marcos Gold. Isa yon. Yung Marcos Gold, when I was in intelligence, we came across yung last will and testament ni tatay, ni Apo Marcos. So, yung 11% goes to the family. 50-something percent, 55 yata, basta ganun yung thought, no? 55 goes to the Filipino people. Tapos noon yung balance to pay up, mga 20-something, to pay up kung ano yung utang incurred by the past governments and by Marcos himself from noon hanggang sa time niya. Not yung kay Cory. Babayaran yon, buo. Babayaran yon ng Marcos Gold. So, isi-zero out niya yung utang. Sinuportan niyo si Cory, de bahala kayo, umuutang si Cory. And from the time ni Cory, nadagdagan na yon hanggang ngayon. So at that time, monitor namin, it was in the trillions, no? Trillions. So, again, kung kunyaring ito, naka-flag. Sino nag-flag? Amerika. Kaya pala. Okay. So, at naka-distribute sa 170 na bangko all over. Okay? 170. So, ang yung mga pinuntahan na bangko, ay yung mga pinuntahan na countries doon sa first trips niya, doon malalaki yung deposit So, ewan ko, bastang akin, ituloy mo yung last will ng tatay mo. Ganun lang kasimple. Bakit tayo ngayon? Ano ba naman yung ibinalandra mo sana sa bumili ka ng ng 1 trillion worth ng sibuyas. Walang yan, di ba? Bumili ka ng, ayusin mo yun. Ang dami kasing foundation na panay for the good ng Pilipino ang nagaano, pero nasaan na? Tapos may question mark, nakuha na ba yung pera? Na? Sila lang makakasagot niyan. Pero people in intelligence will tell you na nakuha na. So, validate. Pero, paano? Wala. Naghirap yung Pilipino So, binoto ko siya kasi mataas ang paningin ko na he will do better. And very important, he will continue where Duterte will live off. No? Kung saan natapos si Duterte in terms of drug war, in terms ng government services, ang ganda lahat Ang ganda. Tutuloy na lang niya. Kasi nilatag ni Duterte. Nilatag niyang ganyan. So sana ituloy mo na lang. Parang given. Wala na Alam mo na yung sagot ng anong gagawin mo sa foreign policy. Given. Anong gagawin mo sa ganito. Given. Di ba? Nilatag na ni Duterte. Kaya ngayon mga 8888 na yan. Kaya mga laglag bala. Wala yung mga problema Naayos At
kitang-kita mo, mahalaga ang taong bayan kay Duterte. Mahalaga yung pinupuntahan niya, yung mga nababagyo, yung mga nababaha, yung mga na-earthquake, yung mga sundalong na mamatay. Napakahalaga sa atin noon. Kasi nakita mo for once, merong isang presidente na kahit mamatay ka, merong tumatayo sa iyo. Merong kumakausap sa pamilya mo. Nandun yung presidente ng Pilipinas. Tapos ngayon, madidinig mo, may patay, wala, nakaparty. O may nalindol, wala, nakaparty. May nagbomba, wala, nakaparty. Mga ganun ba? Kaya ang nakakatawa yung joke, nasaan ang Pangulo? Which is tama lang na joke. Tapos mapipiko ng Malacanang na nagagalit yung mga taong ganyan, ang daming salita. Tapos haharangin ninyo. Eh kung inayos na lang ng Malacanang yan, di wala sanang problema. Pinaabot ninyo sa betrayal of public trust. Pinaabot ninyo sa withdrawal ng tao. Ako lang naman yun. Withdraw ko. Kasi nawala yung respeto ko sa kanya. Bakit nawala respeto ko? You cannot demand respect. You earn it. You earn it from the Filipino people. Bakit mo pipilitin ninyo na respetuhin ko presidente, respetuhin ko kayo? Anong ginagawa ninyo? Binabastos nyo taong bayan. Binababoy niyo yung bansa natin. Mga animal kayo. Kaya mali yun. That's why, ayoko man ma-involve. Ayokong ma-involve eh. Kasi nananahimik ako, masaya na ako sa buhay ko. Manonood na lang, pinapanood ko kayo, mga nagbablog eh, nanonood lang ako. Nakikita ko parang, ginagago kayo, inaapi kayo. Ayun na naman, inaapi ang Pilipino. That's why, I have to speak out. Yun lang yan. Back to you. Sir, what's the boiling point? Ano yung boiling point na one day mangyari yung nangyari before? Nandun na tayo eh. Ang hinihintay na lang ng kaya nga sinusuppress nila yung pirmahan ng tao. Hinihintay na lang inaano nila yung pinipigil. Kasi easily this can turn into millions of votes, no? Tapos nun, pagka kunyari, kung totoo man niya sinasabing pulburon video, nako, lalong dagdag yan sa kanila. Whether that is a cywar thing or kung totoo man o hindi yan. Sa akin, hindi na mahalaga eh. Sorry dun sa may mga hawak ng video, no? Kasi sa akin, the mere fact na may question, merong kasabihan sa amin eh, na pagka hinahanap namin yung mga NPA, no? Where there is smoke, there is fire. Where there is fire, there are people. So pagka ikaw nandun ka lang sa high ground, largabista ka lang ganyan, may usok. Tapos titignan mo sa mapa mo, tama ba yung usok na yan? Walang bahayan dun Bakit may usok dun? O kaya bakit ganun? So pupuntahan namin. Ibig sabihin, may nagsisiga. Ibig sabihin, may nagluluto ng pagkain. Lalo na kung ang usok tatlo, dalawa. Dalawang kaldero yun, tatlong kaldero na yun. Ibig sabihin, that will give you the strength of the enemy. Isang kaldero, isang team, 7 tao, hanggang 10. Kung marami yun, ibig sabihin, malaki-laki yun. Kaya mas ingat ka pagkalalapit. So, where there is smoke, there is fire. When there is fire, surely, nandun yung tao. Pagka may kwento ng nagsisinghot ng droga, yun yung smoke. Ngayon, yung fire, kung totoo man o hindi, pero ang sa akin, ang doon, presidente ka ng Pilipinas. BBM, presidente ka ng Pilipinas. Kung ikaw, totoo kang tao, at malinis ka, makadiyos ka, makapilipino ka, simple, nung nadinig mo yan, dapat lang ang mga tauhan mo inano ka agad magkaroon ka ng statement sa taong bayan Yun na sinasabi ko na, hindi totoo yan. Ako'y hindi nagdroga. Kundi kaya, better yet, nagdroga ako noon. Noon yun. Ngayon, hindi na. Presidente nyo na ako And the people will understand. Di ba? Yeah. Kaya nga, I am more in a position to fight this drug war because I know kung ano yung epekto niyan sa tao. Because I have tried it. Mas magandang gano'n na sabihin. Pero hindi. Sinalag na sinalag Kaya, where there is smoke, there is fire. Kahit yung video, yun yung apoy. At the same fire,
that will ignite yung asar ng tao. Ang ano ko lang sa administration, wag nyo tong paabutin na yung tao galit na galit sa inyo na hindi na kaya magpatawad. No, serious. Pagka umabot to na hindi kayang magpatawad yung tao sa inyo, kawawa kayo. Kasi nung pinasok yung Malacanang ng mga taong galit-galit noon, at talagang sinusunog yung mga picture, tinatapakan, sinisira yung mga ano doon, likot nila, sana wag mangyari yon. Ang laki ng sakit ng ulo ng PSG. Kaya this thing has to be resolved in such a way na peaceful. Kaya itong mga lukon-lukon to na sinasabi na sedition, mga gago, dapat ang isipin nyo, I am trying to stop pa nga the Filipino people from engaging itong sitwasyon nato na maging explosive. Kasi hindi mo mapigilan yung kunyari mga retired na mga veterano natin, galit na galit. Paano kung isa dyan? Hindi ako. Isa dyan na magsabi, putragis na mga yan ha. Sige, let's lead the Filipino people and then magre-revolt. Mag-French type revolution tayo. Ay, mahirap yun. Sakit ng ulo ng armed forces. Kaya lagi ko sinasabi, dapat yung armed forces, alam nyo, buo kayo, alam nyo yung nangyayari. Para hindi kayo magkakaroon ng dilema. Tayong taong bayan, dapat alam nyo kung ano yung nangyayari. May mga lumalaro dito, pinaglalaroan tayo. On an overview, pinapanood tayo ng Amerika at saka ng China na pwede silang nagdadagdag dito sa nangyayari. But basta ang guideline dapat ng Pilipino, we're doing this for our country. We are charting our own, walang makialam, we are charting our own future, yung future ng mga Pilipino. Totoo namang may nangyayaring di tama. That's why we have to correct it. Correct at least yung boto natin na binoto ko eh. So something's wrong. Alam mo naman patapusin ko ng 2028 without saying anything. Yung status ko. By that time, ang lakas na nila. By that time, kunyari, billion-billion yung nakukulimbat taon-taon, they can pay anyone. They can pay you. They can pay me. They can pay anyone. And lahat tayo pwedeng bilhin. Mga Pilipino, lahat tayo pwedeng bilhin. No? Take it from me, lahat tayo pwedeng bilhin. Kaya kung di nagpolitika kasi ayaw kong makurap eh. No? Sipin mo tapatan ka, hanggang saan ka? 1 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon, kalahating bilyon. Hindi ka mag-iisip ka talaga para tumahimik, para gawin mo yung gusto nila. And money will corrupt the very essence of our democracy. Lahat ng mga institusyon natin, from the military down the line, hanggang mga agencies, mga departments, makukurap yan. Even yung nasa PIDEA, makukurap yan. That's why, kung ang droga ay maluwag na pumapasok at lumalabas dyan sa higher ng government, delikado ang Pilipinas. That's why I'm speaking out. Kung tingin ninyo, may sense yung sinasabi ko, then parehas na tayo. You make it known. Pero kung yung mga nagdedepende sa Malacanang, nagdedefend kayo sa Malacanang, pikit mata kayo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring mga oppression ng rights ng tao, sa mga nangyayaring injustice, sa mga nangyayaring droga, sa mga smuggling, depende, you defend Marcos. With your life, you defend him. Gawa kayo manifesto nyo. You defend Marcos. Ako, I am defending the Republic of the Philippines. And that's what the Filipinos are doing. So, wala kami sa personalities. We are dun sa kabubuti ng bansa natin. Pero if you are suppressing us, once again, walang mangyayari sa inyo. Because ang taong bayan, gising na gising. Back to you. Sir, anong masasabi mo doon sa dito, although nasagot nyo nung may nasabi kayong konti, pero ano yung in general na masasabi ninyo doon sa foreign policy ni BBM doon sa West Philippine Sea or South China Sea issue na yan? Kasi sabi nila, bully daw China, maka-China daw tayo kung sakaling ganito, ganyan. Ano masasabi niyo doon? Ay, marami kasing marurunong na hindi naman alam yung actual na nangyayari dyan. Duterte nag-pivot sa China. Okay, tama, di ba? Even. Yeah. O di ngayon, ang sinasabi, panlabang kay Duterte, maka-China yan. Bebenta tayo sa China yan. Hindi eh.
Duterte, ang sure ako, kahit wala ko dyan sa Malacanang, wala ko dyan sa inner circle ni Duterte, Duterte is pro-Pilipino. Hindi siya pro-China, pro-Pilipino si Duterte. Yun ang dapat intindihin ng bawat isang Pilipino. Yung pagpaibot nga sa China gave the Americans the wake-up call. O mga gago, mga FU, mga FU. Mura-murahin niya. Pati European Union, FU. O, nagising sila eh. Kasi that brought the Philippines into in a table na wag nyo kaming ginagago kasi kami may utak. Wag nyo kaming basta just. Kasi pwede kami pumunta sa China, pwede kaming makipagkaibigan sa Russia. Nag-worry ito ngayon, itong Western allies. You see, yung galing ni Duterte, strategy si Duterte. Pero yung para sabihin yung kampo ng China, mga bopol, ang ano ng tao. Kasi, bakit nyo sasabihin, kitang-kitang pro-Pilipino, why will he engage China when his armed forces is not ready? Tignan niya yung laro ni Duterte. Nag-pivot siya. Pero anong ginawa niya? Through Lorenzana and all these people in the armed force, pinalakas niya, dinagdagan niya ng budget eh. So kitang-kita mo yung play ng utak ni Duterte. Ngayon yung ibang Pilipino hindi naintindihan pa yung ganun eh. Pero siya, nagipagkaibigan ako sa'yo, kaibigan tayo ha, kaibigan. Pero walang ya kayo, putragis kayo, may araw rin kayo. Pilipinong-Pilipino ang dating. Ganon mag-isip ang Pilipino. Kaya ako gusto yung tao eh. Kaya gusto yung tao kasi hindi siya lalaban, he will not engage the Chinese because alam niya talo tayo. Yun yung ano doon, yung bottom line doon. Pinapalakas niya tayo. Ngayon, bully ngayon ng China. Okay. Bakit naging bully ang China? Because hindi kasalanan ni Duterte yan. Kasalanan ni BBM ngayon yan. Why? Because mas naging aggressive ngayon China, meaning alam nila na weak si BBM. Alam niya na, manginginig, walang ano. Hindi kagaya ni Duterte, delegado. Pag kaya nagalit mo, kaya maingat nga sila eh. Lahat sila. US, China, Russia, lahat sila. Alanganin sila kay Duterte. Kasi hindi mo lang malaman kung ano iniisip eh. Kaya strategist yung tao. Kahit walang military training, nakakaintindi. Ngayon kay BBM, predictable. Alam niya pagka winoter canon tayo, ang sagot na natin, diplomatic protest. The typical diplomatic protest. Wala tayo. Ngayon, ang tanong, masakit sa ulo yung problema na yan, na China. We have to face it na in such a way na pwede magkagera dyan. Anytime, pwede magkagera. Kaya ang pinakasolusyon, sa akin lang, ang pinakasolusyon dyan, imbis na wino-worry kayo, Amerika, saka yung China na yan, magbanggaan kayo. Mali nga yung naglagay pa tayo ng bases eh. Mali. Bakit? Magnet nga yun eh. Kasi bago upakan ng China ang Amerika sa Pearl Harbor at saka sa Guam, uunahin niya yung mga island chain dito ng mga bases na nilatag ng US. Noong World War II, inupakan ng Japan ang Pearl Harbor. History. Inunahan niya para makripol yung naval power ng US. Buti hindi nayari yung mga carrier. Pero ngayon, with the weaponry now, in one click, with one blink of an eye, pwedeng in 15 minutes, 30 minutes, tapos lahat ng aircraft carrier ng US. That's how warfare will be. Ang lamang lang na Amerika is the submarines. And tayo, dapat, ang isip natin is not that high-polluting investment sa mga barko tsaka sa Air Force, no? Sa fighter jets and all that. Because andaling masupil nun, andaling matapos nun. Kasi yung warfare ngayon, satellite, drones, mga ganun ba? Technology eh. Yes. Buti pa yung submarine, hindi kita. Buti pa yung tao mo, ihanda mo, yung mga reservists na sinasabi ko. We should be able to organize our reservists. Ang dami nating mga retired na military men from 4-star down the line, hanggang tiniente, enlisted men. Iganon mo sa reservist na talaga civilian. And then, bigyan mo ng marching order, kunwari, you organize per region o per province. Yeah. Region 1, Region 2, Region 3. And kunyari, 200,000 ang bawat isang corps, commanded by a retired 4-star or a 3-star.
So, bigyan mo sila na, no? And it can happen one time, big time, sabay-sabay, in just 1 year, na-organize na lahat yan because dinecentralize mo yung ano, because inilagay mo mga tao, capable naman. Basta meron kang parang program of instruction, ano yung dapat malaman ng mga reservists. Para kung may pumutok man, kasi nandyan na yung bases, puputok talaga yan, susubukan ng China ang US. At ang hinihintay ng China, magkagulo ang US election nila. Hinihintay nila yun, magkagulo. Hindi man, masyadong ma-stretch ang military capability ng US sa Russian-Ukraine war at saka sa Middle East war. So, pwede siyang sumipa dito. At kung nag-usap ang Russia, China, Iran at saka North Korea, malaking problema ng US. Okay, meron tayong depensa, meron tayong alliances. Pero gusto ba ng Pilipinas makipaggera? No, tayo yung tipong Switzerland ng Asia. Ayaw natin ng gera. Magtatanim lang tayo, mag-aararo, tayo. Ganun lang, magchichika-chika tayo, magkakapi-kapi tayo, magmamarites. Ganun lang ang gusto ng Pilipino. Pero kaya nga nagkaganyan yung gobyerno kasi wala tayong pakialam sa gobyerno eh. Before you know it, ahas na eh. Di ba? Kung maganyan na yung tutuklawin ka na eh. Kaya pinababayaan kasi natin ang typical Filipino trait, mapawalang bahala. Panahon pa ni Rizal, tinuturo na yan na mapagpawalang bahala ang Pilipino kaya inabot ng 300 taon under Spanish rule. Eh ngayon, nagnonolimitahere tayo, meron tayong manifesto, ay sinusupil. Anong ginawa kay Rizal? Pinatay sa Bagong Bayan. Diba? Anong ginagawa ngayon sa mga vlogger? Anong ginagawa sa mga tinitira nila? Di ba? So may mga death threat, merong mga sa Facebook. Pero huwag kayong matatakot because kung maniwala kayo sa akin o hindi, basta sa akin ang tingin ko, hindi ako natatakot because proven ko na, panoorin mo yung vlogs ko, no? Hindi ako nag-advertise. Panoorin nyo yung vlogs ko na proven na nasaksak ako dito, true and true, tumagos dito, yun yung kwento. Pero hiningi ko kay God na, kunyari, yung kamay ko, kamay mo, itatampi kong ganyan. At I will feel okay na. Well, nagulat yung doktor eh. 30 years plus na siya sa serbisyo, sa pagiging doktor. Ngayon lang to siya nakakita ng ganon diretso na espada. Pumasok na ganyan dito, ng isang ugat walang tinamaan. Dami ng ugat. That's a miracle. Sabi nga niya, you're one goddamn lucky son of a bitch. Sabi nga nun ng doktor sa akin. Tawa ko ng tawa. Pero nadagdagan pa yun eh. Through my life sa military, ang daming beses na patay na dapat ako. Nakawalong buhay na nga ako eh. Kaya nga sabi ko, okay, matatakot. Because God is always in control of your lives. Yun yung masasabi ko sa inyo na guaranteed yun. God is in control. Kaya nga, kahit kay BBM, kahit kay Smugs, saka kay Tambaloslos, kay BP Inday Sara, lahat, kay Duterte, God is in control of all of us. Kaya pagka nilagay ninyo yung Panginoon sa itaas at naniniwala kayo, everything will unfold the way He planned it. And kaya nga, nakakalungkot eh. Si BBM, nakaplan niya na mangyayari yung kagaya nangyari sa tatay niya. No? Na hindi makakatapos si BBM because minimaintain niya. And at the same time, he's being tested by heaven. He's being tested. Ano to eh, lahat tayo tinetesting eh. So, kung magbabago ka, he's failing eh, miserably. Singot-singot pa eh. O, diba? So, yeah, BP Sara is being tested. You are all being tested. Kayo, mga tagapakinig. As Filipinos, you are being tested. Magtutuloy ka pa bang mag-vlog? Tinatakot ka na, tinitira ka na. The same way na yung mga troll, they're being tested. Pati itong mga nag-argumentong mga bayaran na mga vlogger, you're being tested. Tatanggipin nyo ba yung pera at lalabanan nyo, susupilin nyo at magiging instrumento kayo ng mga kampo ni Satanas. Diba? So, this will all play out na maayos. Yung tatakutin ako ng sedition, go ahead, takutin nyo, pero hindi ako natatakot sa inyo. Because alam ko na protected ako ng langit. And people will protect me. You do that, kasuhan nyo ako, you make a hero out of me. O sinong kaltalo? Ako magiging hero, si Bongbong, hindi.
Magagalit mo. Wala. So, Filipinos will protect each other. We protect each other. We protect the country. Back to you. Meron ding meron isang kontrabida ng mga political analyst ko Ang sabi niya ay yung mga retired na yan mga walang bilang naman yan kahit mag-withdraw ng support. Ano yung masasabi niyo doon, sir? Ay, natinig ko yun. Napanood ko yun. Tawa ko ng tawa. Number one, it shows fear on their part. Because you have to downplay yung mga military men na retired. Wala na yan, matatanda na yan. Wala ng tao yan. Di ba? Why do you have to say that? Why? Para mahinaan ang loob ng mga tao. Pero itong masasabi ko sa inyo, yung mga active ngayon ng armed forces, tandaan ninyo, people defending BBM, Government of the Republic of the Philippines, yung armed forces ngayon na active, nag-abot-abot lahat yan. It's a long gray line. Kaya ako kita nyo, hindi ko naman kasama si Akop. Hindi ko na kasama yan, pero mataas ang tingin ko sa kanya. Si Magalong ang inabutan ko, pero ibang branch of service, PNP siya. Pero dahil sa nagkita kami at nagkasama kami sa PMA at sa honor committee sa PMA, mataas ang tingin ko kay Magalong. Mayor ko pa namin, di ba? So, kumbaga sa we have high regards for each other. Now, this active personnel in the military, pagka nalaman nila si General Patronage, si General Merchandise, magkakasama yan, nagpipirma-pirma, matatauhan yan because they know these people are honorable men. Ay, matakot kayo because wag niyong minamalit yung mga retired. At yung mga retired na sundalo, ganun din. Hindi nyo naintindihan na yung mga retired na sundalo, magkakakilala rin yan to sa mga aktibo. So, tinitingala nila yung mga master nila. That's why this administration really has a problem with human resource management, no? Yung human behavior, hindi nila naintindihan. Kulang kayo sa psychology. Hindi nyo naintindihan yung nangyayari na napakadelikado na ng sitwasyon ng Malacanang. Napakadelikado. Tapos sasabihin, nasaan yung tao nyo? People of the Philippines ang tao namin. I don't have to command a brigade. I do not have to command a company, a battalion para, sige, handa kami, lalaban kami. No! We're not into taking arms against government. No! We are simply going to show na ito yung aming gustong mangyari. I am withdrawing my support. I am withdrawing my support. I am withdrawing my support. You are withdrawing your support. Ito kami. Ang dami namin. Anong gagawin nyo? Kami naglagay sa inyo. People of the Philippines. No? Over this government. Yun yung over the constitution niya. So, we are just doing what we want. Yung sovereign will natin. Ngayon, nasaan ang tao? Ayan, daming tao. Gusto nyo makita. Wala pang nagtatawag sa kalsada and yun ang iniiwasan. Kung kaya nating manifesto na lang, peacefully, tapos titirahin ng sedition, mga loko-loko. Titirahin nyo. Ang gusto ko peacefully because pagka ito pumunta sa kalsada, tao, sige, isuppress nyo pa. Isuppress nyo pa ng gusto. Magkakalsada na mga tao, wala akong pakialam dyan. Wala na akong pakialam dyan. Pagka ang tao, nakakita na kasi ako ng taong galit na galit na talagang parang mga yung mga zombie. Nako, naglalaway pa. Na yung ganon. Ayoko ng ganon. Yung ganon na mangyari. Kasi, pwede naman masettle to ng maayos. Yung civilized manner, no? Yeah. Back to you. Okay. Talking about that, kasi nakita namin sa iyo, no po, sir, na meron kang kapasidad or capability. The all strategy, yung the way how you start things out, like yung pagtatanggol sa mga dapat ipagtanggol. Pag kayo po ay tinanong ng taong bayan, sir, pwede ba kayo na yung mag-lead sa amin? Parang ganon. Ano yung masabi niyo po doon? No. We have a duly constituted government. Meron tayong order of succession. Nandiyan si BBM. Tumakbo si Sara. Binigyan siya ng mandate.
let Sara perform. Ganun lang kasimple yun. May mga nagsasabi nga, tumakbo ko ng ng government. No. Mag-iingay na lang ako pagka kailangan mag-ingay. Pero yung ganyan, ayoko talaga sa government. Sorry ayoko talaga kasi power corrupt Power corrupt ayoko. Buti si Inday Sara, God-fearing yan Tsaka matinong-matino Yun ang nakikita ko kay Sara. Matinong-matino. And ang tayo, magagawa lang natin, support. Matino si Duterte. Matino yung anak. Pati itong mga siblings nga, maganda yung feedback So, we have a family of public officials whom we can bank on. No? Pwede nating matulog tayo knowing na sila yung nakaupo. Sila yung nandyan. Alam natin na yung kalidad na binigay ni Duterte sa Davao. Nung tinyente ako, nakita ko yung Davao. Talagang, talagang mamatay ka. Alas 6 pa lang, magtago ka na Pag ikaw military, huwag kang magpapabot ng alas 6 ng hapon, ng gabi. Kasi mamatay ka. Araw-araw may patay dun Kaya kami, ingat na ingat Pero nung siya yung naupo na, ang laki na ng ginanda ng Davao. Pati mga NPA, takot sa kanya So you see, the kind of person, a strong leader, yun ang kailangan ng Pilipinas. Pero yung pagka kekeme-keme ka, wala mangyayari. Kasi people around you are snakes, no? Ipupush nila yung personal agenda nila. And they will use you to safeguard in their own interest and to retain their power. Nakita natin kay BBM, hindi siya yung nagpapatakbo Talagang hindi siya nagpapatakbo kasi hinihintay ko yung sagot niya Hindi. Yun nga, sabi ko nga kanina, stress ko ulit si BBM bilang anak ng isang naging opisyal sa panahon ng gera. Major Marcos. Na nag-training ng 7 araw sa PMA. Nakitira siya sa PMA 7 araw. Yung 7 araw ka sa academy, makikita mo talaga yung buhay doon. No? Tapos, dapat at that point in time naka-develop siya ng pagkakapatid ng mga PMAyer. Yung nag-manifesto yung mga PMAyer, wala kang sagot kay BBM Tapos nun, yung nag-training siya, kasama yung mga ranger at saka yung mga marines at saka yung mga sundalo. I expect BBM to be more of, responsive siya sa mga military men. Pero wala Nagmanifesto mga PMAyer, wala. Tahimik So that tells me, hindi siya talaga nagpapatakbo. Hindi siya. Ngayon, kung siya nagpapatakbo man, mali man ako, well, it shows the kind of person he is. Hindi siya marunong talagang tumanaw sa mga hinasakupan niya at mga nakakahalubilo niya ng mga tao. And that's bad for a president. So either way, delikado Pilipinas. Ang takot ko maging narco state tayo Kasi nagpapalakas Pagka naging manufacturing hub ang Pilipinas, dito kasi okay yan, yung presidente, question mark. Yung presidente, tumitira Delikado tayo kasi yung presidente ng Pilipinas, merong pulboronic, ganon. Maglalakas ang loob ng magnet yun. Magnet sa mga drug syndicate. Kahit saan parte ng mundo, Colombia, China, kung saan man meron mga droga, Europe, magnet yung maglagay sila dito. Pagka kinurap nila yung PNP, bilin mo. Ikaw, official ka, general ka, bayaran kita, 50 million. Kasino lang yun nila kikitain? Ang lit-lit ng 50 million na kita. Kung buong Pilipinas siya, buong Asia, ang sakop nila. Yung sphere of influence and operation. Bali wala yung 50 million, $1 million lang yan. Billion nga ang kinikita araw-araw So, Filipinos, if you want that kind of, go ahead. Tulugan nyo lang to. Tulugan nyo lang to. And walang sisihan sa bandang huli. Back to you. Okay. What comes after this manifesto, sir? Bago tayo magtapos. After this manifesto, ano yung susunod? Question mark yan. Question mark. Sabi ko nga, nagbigay ako ng options First option, status quo, nag-fizzle out yung manifesto, walang pakialam ang Pilipino, hindi pumirma, wala, ayaw.
natakot sila, pinigil sila. So, mas marami yung, wala talaga. Hindi nga umabot, kunyari, 100,000, wala na. Diba? Ganun namang Pilipino eh. Ningas Kogon. Tapos no, number 2, tinawagan nila si BP Sara, tinawagan nila yung Duterte, nagganyan. Politika, ganun-ganon, usap-usap. O sige, bati-bati ulit. Kasi sa politika, walang permanent. Pwede yung magkalaban, nagiging magkakakampi. So, pag gano'n nangyari, bati-bati ulit. Pero with caution from the side of Duterte. Kasi anytime, pwede kayong traitor rin. Diba? Kasi kunwari lang, nag-wolf in sheep's clothing, maamo na ako, mabait na ako, sorry, pero na-expose na yung ugali eh. Ikaw, kunyari, boyfriend ka, yung babae, tapos no, nakita mo, babaero pala yung lalaki. Yung babae ba, pagka nagbalikan kayo, buong tiwala? Hindi. Medyo maingat na. May lamat na. Pangatlo, pagka dumami yung pirma, nandun na tayo sa 3 and 4 na pwede mangyari. Dumami yung pirma, naging milyon, ganon, maglalakas na yung loob ng Pilipinas, no? At baka magkumilo si BP Sara. She will take up the challenge. And Marcos might resign. So isa yun, number 3. Kasi dahil sa overwhelming, ma-realize niya. Number 4, he is forcibly resigned. Bitbitin siya ng armed forces, withdrawal of support, resign ka na. Ganon, resign ka na. Number 5, he will continue to defend his turf, his power. Pero I believe so na hindi mahirap gawin sa Malacanang yun. So strategically, mas maganda magwi-withdraw siya sa Ilocos niya. Dapat nga yan, mga vlogger, no? Nakikinig kayo, yung mga vlogger, kayo dyan sa Norte, maggawin yung topic, isang content, interviewin nyo. Ano tingin nyo kay BP, kay Marcos? Ano tingin nyo sa manifesto? So makita kung ano yung kinakalaman ng mga tao dun sa baluarte niya. So he will try to defend. Ngayon ang question is, will he defend to the death? Sayang naman yung pera nila. Hindi niya magastos, di ba? Madadama yung buong pamilya, and the more na mapapasama yung pangalan ng Marcos. Better na mag-exit ka na meron pang natitirang konting respeto yung tao sa'yo. At matandaan yung Marcos name na ikaw lang yung bad, pero yung all the rest, okay naman. Kasi tapos yung karir dyan ng mga ibang Marcos na gustong umakyat sa politika. Ayun. Number 6, magkaroon ng military junta, hindi ibigay kay Inday Sara. Yan ang ayoko. That's the most dangerous part. Na sa tingin ko ngayon, medyo naiinis na yung armed forces. Ayoko maglagay ng sa kanila, pero observation ko lang yun, mga kabalyero. Naiinis eh. Kasi mula 1996 hanggang ngayon, tignan niyo yung ginawa ng mga politika sa Pilipinas. Naiwan na tayo ng kapitbahay natin. So, isang iniisip siguro ng mga military natin, definitely mga retired, baka ganun din mag-isip, bakit pa natin ibibigay sa civilian? Ayusin na natin to. Kasi parang feeling sila ang pag-asa. Yun yung pwede mangyari. Magkaroon ng military junta, magkaroon dyan na strongman, balik ang death penalty, ubusin yung mga corrupt na opisyal, and so on. Ang sa akin, mas gusto ko pa, mag-resign na lang siya, mag-withdraw of support yung armed forces, install si Inday Sara. And then, we will be in a better, because it is the people's will. Kaya napakahalaga ng manifesto. Because yung armed forces na, kunyari, may masasamang loob din. Hindi mo maiwasan, in every basket, there are bad eggs, no? So hindi mo maiwasan. So maganda makita ng lahat ng Pilipino, kahit saan ka man, mahirap, mayaman, may title o wala, babae, lalaki, matanda, makita, this is the will of the people. O sino lalaban doon? Kung ikaw, Marcos ka na supporter, bumoto ka kay Marcos and you still believe na si Marcos ang tamang karapat-dapat na nakaupo dyan at masaya kayo sa ginagawa nila, you defend Marcos. You put up a manifest of your own. Sabihin nyo, I support President Marcos. Gusto nyo ako gagawa ng manifesto nyo. Volunteer ko, gagawa ko para sa inyo, kayong mga maingay.
na tinitira niyo si Marcos. Yun yung next vlog ko nga eh. Gagawa ako ng manifesto para sa inyo, BBM Manifest of Support. May lagay ko, ako ay naniniwala sa suppression. Ako ay naniniwala sa oppression. Ako ay naniniwala na singhot-singhot. Ako ay naniniwala sa injustice. Ako naniniwala dapat pinulong sila Loren, Badoy, Doxelis, saka dapat tanggalan ng parangkisa yan. Dapat ikulong si Duterte sa ICC, yung ICC na yan. Dapat meron tayong peace talks with the rebels. Yun, lagay nyo lahat yun. Naniniwala kayo at sumusuporta kayo kay BBM. May magsasabi, divisive yan. No, it's not divisive. Bakit? Ilang may pipirma doon? Yan ang tanong. Kaya nga pakitahan ng suporta. Sino ba masusunod sa demokrasya? Diktador ba ang masusunod sa demokrasya? Yung dinidictate ba ng ilang konting Pilipino ang masusunod para sumunod itong karamihan ng Pilipino? Ano kayo? Anong bansa tayo? Magising kayo. Ang demokrasya is the will of the majority. O nasaan yung majority? Tahimik, silent majority daw. O di sige, manalo yung administration. Sige, tuloy-tuloy. Happy days are here again. Tuloy ang nakaw, tuloy ang mga liquidation na walang resibo. Tuloy lahat yan. Tuloy. And then, eventually, makikita nyo, wala na si Enrique. Wala na. Wala na si Sas. Wala na yan. Wala ka na rin, Jo, no? Wala ka na rin. Wala na si Maharlika. Wala na si Macanas. Wala na lang. Wala na si Sara. Wala na si Duterte. Wala na. O sino asahan nyo? Because pinabayaan ninyo yung pagkakataon ninyo na to speak what you want, no? To speak out and say na ito yung nangyayari. Ayoko niyan. Ganun lang. Kaya tama yung mahalin natin ang Pilipinas. Tama yun. At isa lang ang bansa natin. We shouldn't let the days go by na knowing na ang Pilipinas ay nasa delikado na laot, yung tubig, no? Nasa delikado. Yung barko natin, umaandar na ganyan, palubog yung barko natin, may butas na kailangan ayusin natin. Yung kapitan, nawawala nga, na kailangan yung pangalawang kapitan, you step up. Yun ang kinakailangan mag-step up because we have to save the ship. Tayong lahat, we have to save it. Hindi yung, ikaw ang presidente, ikaw dapat mag-save. Hindi, wala na yung presidente, ikaw na ang vice president, dapat ikaw na mag-save. Hindi. It is a whole of nation approach. Nung ko pang gusto sabihin ito, lagi ko nakakalimutan eh. It is a whole of nation approach. And yung whole of nation approach na yan, na invento ng Pilipino, na inadapt ni Duterte, sinasabi yan ng armed forces, dapat whole of nation approach. Nakinig ang Duterte, ginawa, may NTF-ELCAC, at gaano katagal? 50 years or more ng insurgency. Tinapos. Tinapos. So, may patent yung whole of nation approach na yan sa Pilipino. Diba tayo natin gamitin? Yan ang sumusulba sa problema. Kaya yung whole of nation approach, ayusin natin ang Pilipinas. Pwede. Tayong lahat involved. Hindi lang yung kung sino yung mga nakaupo. Kaya dapat tanggalin ninyo yung oppression, tanggalin natin yung corruption, tanggalin natin yung mga PI na yan, ang mga mali. Yung droga, tanggalin natin. A whole of nation approach. It can be done. You just get your acts together. Di ba? So, tama. Back to you. Okay. So anyway, napakaganda talaga ng talakayan natin at maraming salamat sir sa pagpapaunlak. Ito na po, magbigay na po kayo ng mensahe sa taong bayan na sumusuporta sa tamang daan. At yun po, sige. At imbitahin nyo na rin sila na suportahan ka rin. Siyempre, kailangan tayo magsama-sama dito na hindi tayo mag-stop. Ayan. Sige po. Yung manifesto, nakalink yun, no? Pero ang gagawin ko, dahil sa meron mga nagko-complain, ibang countries restricted yung, yung change.org, whatever. Ganito na lang. Iba-vlog ko, I hope na mapipick up din ng ibang vloggers, pakipick up din, pati si Macanas, ganun ang gagawin. And then, ipapakita ko yung vlog na, yung manifesto, explain ko ulit, kung kaya kong Tagalogin, tatagalogin ko, and then,
kung sa tingin ninyo, you feel the same way, padala niyo yung pangalan niyo, yung edad ninyo, at yung general location ninyo sa text, by text, doon kay Makanas. At kung may iba pang alternative na phone number. Ang telephone number niya na sinasabi is 0916 9000 9,000 997. Okay? 0916 9000 997. And then sabihin nyo, yung pangalan nyo, yung edad ninyo, alam ka naman, 4 years old, boboto. Wala pang kamalay-malay. Butante. And then yung general location nyo. And then, yun na. At least, nakapirma na kayo noon doon sa manifesto. I believe na kayang umabot dito ng milyon-milyon. It's just a matter of involving yourself. At magdasal lang kayo. Pagdasal ninyo, whatever is happening sa Philippines, God is in control. Okay, matatakot. Ang isang oppressive na regime, yan ang sandata nila. Pananakot, no? Kaya huwag kayong magpapatakot. Pagka buo ang Pilipinas, ng mga mamamayan, imagine 32 million ang bumoto kay Inday Sara. Sipin mo yun. Ano gawin mo? Lahat yung kasuhan mo ng sedition. Pagka ang patas ginagamit na ng Estado para supilin ang karapatan ng mga tao, mali na yon. Diba? That's why may kalalagyan kayong lahat. Kayong mga abusado, kayong mga mayayabang, kayong mga umaapi sa kapwa Pilipino, may kalalagyan kayo. Dito tahimik na expression ng aming karapatan na pangtao na hindi nyo pwedeng tanggalin sa amin. Kami ang nagbigay ng karapatan, tayong lahat ang nagbigay ng karapatan sa presidente down the line, sa gobyernong ito. Kaya dapat ang masunod ay ang taong bayan. Yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat.